Sabi ng bunso ko, kung mabuti daw akong ina, lahat hindi mayaman. Ano magagawa ko? Mahirap yung tatay nila noon. Ako po si Presentacion Buter. Nananawagan po ako kay Congressman Saldico na kung maaari po na matulungan po ako ninyo. Kasi nahihirapan na po ako. Matagal ko na itong nararamdaman na sakit kong ito. Kaya ito, tinatagal ko na lang itong mga nararamdaman kong ito. Sabi ng isa kong anak, saka hingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Congressman, maawa ka naman sa akin. Wala na akong anak na nagmamala sa akin. Napanood natin ang hinagpis at panawagan ng isang ina na meron pong 9 na anak, ngunit sa 9 na anak ay wala na pong nag-aaruga o nag-aasikaso sa kanya. Mari bang maikwento, paano mo nalaman or nasabi na may galit sa iyo itong ibang anak mo? Yung bunso ko po, yan ang nagsabi sa akin. Nasabi, kung mabuti daw akong ina, silang lahat mayaman. Ibig sabihin, nanay, parang sinisisi ka nila dahil hindi masyadong gumanda or yumaman yung buhay nila. Siguro. Pero pangit yun, nanay, hindi yun maganda. Huwag natin isisisi sa magulang natin or sa ibang tao kung hindi man tayo umasenso o yumaman. Sapagkat ang pag-asenso at pagyaman ng isang tao depende sa sarili natin, sa diskarte. Hindi yan dahil sa magulang. Pero dito sa 9 na anak mo, na meron ba ditong nag-aasikaso man lang sa'yo? Yung sinundan ng bunso. Yung bunso ninyo, yun ang kasama ninyo sa bahay. Ito yung sinasabi mong masama ang loob sa'yo. Oo, kasi hindi daw sila nagyaman. Wala naman kaming ibibigay ng papa nila kasi ang papa nila walang trabaho permanente. Pero kahit papano napalaki po ninyo yung mga anak ninyo. Opo. Nabuhay nyo sila, binuhay nyo sila kahit mahirap po kayo. Para na akong wala ng malay noon. Para ka nang himatayin matapos mong marinig. Opo. Pero itong bunso, kasama mo sa bahay, inaasikaso ka rin ba? Hindi naman pag nandyan ang asawa niya, kahit magmano, hindi na. Pero kung ikaw ang tatanungin, nanay, naging mabuti ka bang ina sa kanila? Ayaw ko nga silang mapag-iwa-iwalay. Gusto ko silang lahat nandito sa akin. Kahit isa sa kanila, wala akong pinabayaan. Sa kabila po ng lahat ng nanay na narinig mo ito sa bunso mo, ikaw ba'y nagalit din sa anak mo? Hindi naman. Sa edad mo yan na 84, ano na yung mga nararamdaman mo? May gumagalaw baga dito sa kanan. Kailan pa ho kayo hindi nakakita o nabulag? Matagal na ho ba? Noong September. Nung 1 taon? Oo po. O pati ulo mo daw, nanay, sumasakit na rin. Opo, lahat. Nasabi mo ba yan sa mga anak mo na may nararamdaman ka na? Opo, lahat. Pinagamot ka ba nila? Ayaw naman silang pumagamot sa akin kasi wala daw mga pera sila. Eh, sabi ng isa kong anak, yung nagpapakain sa akin, Mama, tagal-tagalan mo na lang, Mama, kasi wala kaming ipapagamot sa iyo. Hindi ngayon, Mama, hingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Sabi ko, gusto ko pa naman kayong makita. Tanggap na nila na pwede ka nang mawala sa mundo. Siguro. Anong naramdaman mo noon, nanay, nang sinabihan ka ng ganon? Ang sakit sa dibdib. Naku, Diyos ko po. Sabi ko, bakit ganyan ang swerte ko? Lahat sila, kung hindi ko sila inalagaan, hindi sila lumaki ng ganyan. Tapos ngayong kayo ay medyo may edad na. Kahit nga ang pagtimpla ng gatas nung panganay ko, naan ganun-ano ko na lang pa, ganun. Kinakapa mo na lang. Pinaupo. Kung nakikinig po itong mga anak mo at nanonood, ano po ang mensahe or gusto mong sabihin sa kanila? Sana mahalin man lang ako nila. Sana maawaan man lang, maawa lang sila sa akin. Iyan ang pinananalangin ko sa Diyos. Araw at gabi, kahit kalagitnaan ng gabi. Nakaupo lang ako, humihingi ako ng tulong sa Diyos.
Sana bigyan sila ng linaw na isip. Mahalin lang ako nila. Ngayon lang ako nakarinig ng panawagan ng isang nanay sa kanyang 9 na anak na sana mahalin siya bilang nanay. Kung minsan, sir, lumalabas ako sa sakit namin. Nung tao, nangihingi ako ng pagkain. Sinubukan ng aming team na makausap yung mga anak ninyo. Ni isa, walang pumayag na makipag-usap at ayaw daw nilang ma-involve sa sitwasyon mo, nanay. Ibig sabihin, parang hindi na sila interesado sa inyo. Kaya po, sir, humingi ako ng tulong sa inyo. Nanay, itinawag na rin namin itong problema nyo sa tanggapan ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City para mabigyan ng tamang aksyon ang hinaing po ninyo tungkol sa inyong mga anak. At ayon po kay Miss Cynthia Olimpo, Social Welfare Officer, susuriin umano nila itong sitwasyon ni nanay. Hindi lang natin sila makapanayam ngayon dahil nasa mahalagang pagpupulong sila sa mga oras na ito. Pero huwag kang mag-alala, nanay, para sa agarang pagtugon sa pagpapagamot po ninyo, aalamin natin kay Miss Elby Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, kung ano po ang ora mismong gagawin ng Ako Bicol sa inyo pong panawagan na kayo ay makapagpagamot dito sa matinding sitwasyon na pinagdadaanan nyo ngayon, nanay. Ma'am LB, ano pong maitutulong natin ora mismo? Sasagutin po natin lahat ng test and kung naman po yung gamot na kailangan ni nanay na available po dito sa atin sa BRSM, sasagutin po natin. And then kung may tulong po ako personal, lumapit lang po sa akin si nanay sa akin sa Malasakit Center, tutulungan ko po si nanay. Oh, nanay, narinig po ninyo. Huwag nyo na pong alalahanin yung pagpapagamot po ninyo. Sasagutin po ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico ang lahat ng kailangan sa pagpapacheck up po sa inyo at gamot. Aalalayan po kayo ng aming team. Salamat po, sir. Lahat po ng maaring maitulong ng Ako Bicol Party List, nanay, at ng programang ito, ibibigay po namin sa inyo. May papadala po kami sa inyo na pagkain. Ayan, may gatas. Ma'am LB, maraming salamat. Alam po namin na talagang ito po ay aalalayan po ninyo, Ma'am LB. Yes po, Sir Joe. Aasikasuhin kayo ng team namin at aalalayan kayo para makapagpa-check up, makapagpagamot at maibigay yung gamot na pangangailangan ninyo. Ano po? Opo. Opo. Salamat po, sir. Opo. Mawaan man kayo lang ng Diyos. Tulungan man kayo. Patuloy pa rin po kaming nananawagan at nananalangin na sana yung mga anak ninyo iparamdam din ang pagmamahal ng mga anak sa isang ina na nagsakripisyo para mabuhay at mapalaki sila. Kung nakikinig at nanonood po yung mga anak ni nanay, presentasyon, baka naman po maantig ang inyong damdamin at ang inyong puso. Isang ina nagmamakaawa at nananawagan na makaramdam man lamang ng pagmamahal mula sa inyo bilang mga anak. Susubukan pa rin namin, nanay, nakausapin yung mga anak po ninyo. Baka naman sakaling meron pong makaisip at tumalima at magpaliwanag kung anong nangyari, bakit ganun ang sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon. Salamat po, sir. Hangad po namin, nanay, na lumawig pa ang iyong buhay at bigyan ka pa ng lakas ng pung may kapal bilang isang nanay na nagmamahal sa sariling mga anak. Kahit na nga medyo hindi kanila naasikaso, mahal mo pa rin sila. Gusto ko ngang mayakap ang mga anak ko. Kahit hindi ako nila mahal, mayakap ko man lang sila. Kung nakikinig kayo, yung mga anak ni nanay presentasyon, gusto kayong yakapin ng inyong nanay kahit hindi niya maramdaman na mahal niyo siya. Baka naman, lumambot at magliwanag ang inyong mga puso at isipan sa panawagang ito ng nanay niyo na nagmahal sa inyo.